Totoo ba itong mga naririnig niya mula dito? And I realized I'd make a right decision that night, na may nangyari sa atin. That was your first time, right? And you just don't know how happy I am, and from that time, I know I was very deeply in love with you, kaya galit na galit ako kay Bobby, na feeling ko mas malapit ka pa doon, kisa sa akin na asawa mo. Dagling namasa ang mga mata ng dalaga, sa samat-saring emosyon. Hindi niya expect na ganito ang maririnig niya. Mula sa binata. Nakaparehas din pala ng damdaming nararamdaman niya, ang nararamdaman nito sa kanya, is this really true? Are you serious? Tila may bikag sa lalamunan na bigkas niya. Humugot ng malalim na hininga ang binata. Hindi ako magkakaganito, Lindsay Zaire Viles, kung hindi kita mahal na mahal. Nang umalis ka, lumuwas agad ako dito, and had talked to your father. Sinabi ko lahat ng nangyari, at nararamdaman ko. He even advised me and got his blessings na puntahan ka here sa kondo mo. Pero nalaman ko sa hinire kong private detective, na nalalapit na ang graduation mo. Kaya hinayaan na lang muna kita, at baka ma-distract ka. I was always watching you on a distance. Pati sa mga foods mo I'll make sure na lagi kang pinapadalhan, although hinihiram ko lang si Juanita para palabesang galing iyon sa daddy mo, dahil kung nalaman mo lang na galing yun sa akin, malamang di mo tanggapin. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ng dalaga. Kaya pala nagtataka siya, kung kanino yung sports car na service kuno ng daddy niya, nang minsang puntahan siya ni Juanita. Sa binata pala iyon, na all along nakikita pala siya nito, samantalang siya ay miss na miss ito. May pa-hire pa ng private detective ha. And her daddy. All along alam pala nito ang nangyayari sa kanilang mag-asawa. Nahihiya pa naman siyang magkwento dito, dahil feeling niya ay nabigo niya ito, kung malalaman na sa unang mga buwan ng pagsasama nila, ay may problema na agad. Umiiyak na sinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Ang daye mo, sambat niya. Why? Nagtatakang tanong nito. All along nakasubaybay ka pala sa akin, samantalang ako hindi mo lang alam na halos gabi-gabi akong umiiyak, for missing you like crazy. At mahina niya itong hinampas sa dibdib. Ilang saglit muna bago nakapag-react ang binata, at nang maintindihan ang kanyang sinasabi. How you mean? Biglang inangat ni Leo ang kanyang mukha, at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Pinahid nito ang mga luha doon. You have feeling for me too. Tila nang aalinlangan pang tanong nito, but hapangli na sana ay ganun nga ang nararamdaman ng dalaga. You think ibibigay ko ang sarili ko sa'yo, nang ganun-ganun lang. Kahit asawa kita kung hindi naman kita mahal, hindi ko ipapagalaw ang katawan ko sa'yo. And yes, hindi rin ako papayag na may kasal sa'yo. At higit sa lahat, hindi ako mag-aalsa balutan ng biglaan kung hindi ko kayo nakita sa kama ng Margaret na iyon. I was hurting kasi mahal na nga kita. Nagagalit Galaita na sabi naman niya. Namilog ang mga mata ni Leo sa narinig. Really? Bulalas nito. Tumitig sa mga mata niya, na tila kinokompirma ang narinig na salita mula sa kanya. Nahihiya siyang tumango. Oh, I love you more babe. Iglap lang ay ikinulong na siya nito sa mga braso nito. I'm sorry for not realizing it. Hindi sana tayo parehas na nasaktan. Narinig niyang nabasag din ang boses nito. Malamang naiiyak din ito sa matinding emosyon. I'm sorry too. At gumanti din siya ng mahigpit na yakap. Tama, kung nalaman nga lang agad nila ang mga damdamin nila sa isa't isa, hindi sana sila parehas na nasaktan at nagdusa. You really think magagawa iyon ni Margaret? Mahinang tanong niya kay Leo. Parehas na silang nakahiga, at nakaunan siya sa matipunong mga braso nito. Katatapos lang nilang pagsaluhan ang isang mainit na paglalambingan. It was the sweetest love ever. Full of passion and love. Nilalaro-laro niya ng mga kamay ang mga balahibo nito sa dibdib. Leo reply na nakaharap sa kanya, at nakangiting hinahaplos ang kanyang pisngi. Happiness was written all over his face. Siya man ay ganun din ang nararamdaman. At least once and for all nalinaw na din ang lahat. And top to all, pati mga damdamin nila para sa isa't isa ay nalinaw na din. Lihim siyang nagpapasalamat, sa nangyaring pagkakahuli sa kanila sa kwartong iyon. If it was not about that, hindi sila madradrag sa isa't isa, at hindi may kakasal.
But kapag inaaya kanyang lumabas natatarante ka agad, at sama-sama ka sa kanya. Nakalabing paniniti niya dito. Natawa ang binata dahil doon. Because love, madami siyang mga kakilalang client. And that is my way of making you jealous. Kaso parang hindi ka naman naapektuhan, gusto ko kasing mag-react ka. At ipagpilitan mong ikaw ang dapat nakasama ko at hindi siya. At gusto mong awayin ko pa siya, irap niya dito. Natawa ng malakas ang binata. Natigilan ito nang may biglang maalala. Bago tayo pumasok sa office, magpa-check up ka muna, sasamahan kita. Malaki na ang ipinayat mo. Hindi na ba ako maganda? Pagbibiro niya, you will always be beautiful in my heart. At Kunwei pumikit-pikit pa ang binata, habang sinasabi iyon. Natawa silang parehas. I love you babe. Maya-maya ay sumeryoso ang binata, at inakap siya ulit ng mahigpit. I love you more, naluluha namang sagot niya, na sinobsob ang mukha sa dibdib nito. Let us promise na wala tayong ibang paniniwalaan, kundi ang bawat isa lang, and always open to each other whatever we doubt, think, and decisions. Is it okay with you? Malambing na sabi ng binata. Promise. Sagot naman niya na kinintalan pa ng halik ang dibdib nito. Ito paano ang gagawin? Seryosong tanong niya, habang nakaturo sa folder. Lumapit pang lalo sa kanya si Leo, yinakap siya nito mula sa likuran. Ganito yan love, anito na hinalikan siya sa gilid ng leeg niya, gumapang iyon pababa sa kanyang tiyan. Nilayo niya ang sarili mula dito, Leo. Natatarantang sabi niya. Ano ka ba, makita tayo ng secretary mo. Saway niya na inginuso ang babaeng nasa may labas ng opisina ang pwesto. Kaka-report lang nito mula sa pagkakalive. And so, tila walang pakialam na sabi nito. Akma siyang hihiliin ulit palapit, nang may bigla na lang pumasok sa opisina nito. Ma'am sabi ko po bawal eh. Habol ng secretary ni Leo dito. At kailan pa ako naging bawal na pumasok dito sa opisina mo Leo? Nakahalukip-kap na sita nito. As usual nakataas na naman ang mga kilay nito. Hindi malaman ni Lindsay, kung bakit bigla siyang nairita sa presensya nito. Matapos ang ginawa nito, ang kapal naman ng mukha na magpakita pa sa kanila. Kaya't mula sa pagkakaupo, ay tila walang anuman siyang tumayo, at naglakad palapit dito. Since now, nakangiting sagot niya dito. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Asek nito sa kanya. Oh well, what an attitude you should have thanks me, because pinagtiya-tiyagan kitang kausapin. My husband don't want to talk to you anymore. Hindi na apektuhan na sabi niya. Ginaya pa niya ang pamamaraan nito ng paghalukip-kip. Tinapunan niya ng tingin si Leo, na nakamasid lang sa kanilang dalawa, tila pinauubayan na nito sa kanya ang pagharap sa bagong bisita. Nakita niya ang pamumula ng pisngi nito sa galit. What is the meaning of this Leo? Ngunit hindi sumagot ang binata. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang abala na ito sa pagtitipa sa laptop nito. I'm sorry to say, pag hindi naman mga importanteng tao ay hindi hinahanap ng asawa ko. Pang-asar niya ulit dito. How dare you? Asek nito sa kanya na napapahiya na. Oh, how dare me? Ako pa pala ang dare. Wala naman akong ginawa para man-iron ang relasyon, besides I am not a desperate ex who is trying to win back his man, na inaayawan na ako. Nakangiti pa ring sabi niya dito. Sa narinig ay namutla agad ito. You know it. Tila wala sa sariling bulalas nito. Saka naman padabog na tumayo si Leo na ikinagulat nila. At hindi ka nagtagumpay Margaret. Try to come near us, at makikita mo ang hinahanap mo. I was very kind to you, at ito pa ang igaganti mo. All along you know my feelings towards my wife, pero pinagsira mo pa din kami. I'm sorry to say this, but you are not welcome anywhere of our property. You ended our line, so it should stop this way. Madiing sabi pa nito. I'm sorry, it just that, kita niya ang biglang pagguho ng mundo nito, hahawakan sana nito ang binata. Pero itinaas ni Leo ang dalawang kamay. Hanggang dyan ka na lang. Pagbabanta nito. Nanlulumong na paatras si Margaret. Kung kanina ay ang taray-taray nito. Ngayon ay tila ito isang maamong kuting na kinuhaan ng pagkain. I'm sorry, mahinang asal nito. Nagawa ko lang yun dahil sa pagmamahal.
Nang makita kong papadating si Lindsay, ay nahiga agad ako sa tabi mo, while you were sleeping. Which I think I succeed, kasi nag-alsa balutan siya agad papuntang Manila. I was hoping kasi na mabawi pa kita. But now I realize, sa umpisa palang wala na pala akong binabawi, because you were in love with your wife. I hope you will forgive me both someday. Nang angat ito ng mukha at malungkot na ngumiti. Yes, from now on hindi ko na kayo guguluhin. Again, I'm sorry. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito, at nakayuko na nagmamadaling lumabas. Bumalik ka na sa pwesto mo, baling ni Leo sa secretary nito. Yes sir, pasensya na po ulit. Hingi nito ng paumanhin, at bumalik na din sa pwesto nito. Para makasiguro ay sinarado na lang ni Leo ang pinto at linak. Nang bumaling ito sa dalaga, ay napakunot noo ito nang makitang pinagpapawisan ito at namumutla. Bakit? Lumapit siya agad dito. Kanina pa ako nagpipigil, nahihilo ako sa amoy ni Margaret. Mahina niyang sagot. At maya-maya ay tumakbo siya papunta sa CR. Naduduwal na naman siya. Nag-aalalang sinundan ito ni Leo. Nawala sa isip niya na dapat ay dadaan sila sa doktor kanina. Tila may naglalaro ng ideya sa kanyang isip kung ba't nagkakaganito ang asawa. At sana lang ay tama ang kanyang hinala. Congratulations Mr. and Mrs. Viles. Nagkatinginan silang dalawa sa sinabi ng doktor. Dinala siya ni Leo sa isang private OB clinic na kakilala nito. You're 5 weeks pregnant. Natural lang yang mga ganyang nararamdaman sa isang buntis na maselang maglihi. I will give you vitamins. Makakatulong para lumakas ang resistensya mo, at ganahan kang kumain. Nakangiting sabi nito kay Lindsay. Gawin mo lang yung mga healthy lifestyle, para hindi makasama sa pagdevelop kay baby, huwag magpupuyat, drink the milk na irereseta ko sa'yo, and as much as possible, stop stressing yourself. Think always a positive thoughts. Remember, kung anong nararamdaman mo, yun din ang maramdaman ng baby mo. Nakangiting tumungo dito ang dalaga. You're now a father bro. Nagbibirong tinapik ng doktor ang balikat ng asawa niya. Thanks Melvin, abot hanggang tenga ang ngiti na sabi ni Leo. Pinisil nito ang palad ng dalaga, nang umiti din dito. Huwag mong bibigyan ng mga problema si Mrs. para lumabas na masayahin at masigla ang baby nyo. Payo pa dito ni Melvin. Yes I'll do it bro. Masiglang sagot ni Leo. Look who's here Panyero. Masayang bati ng daddy ni Leo, nang bumungad sila sa sala ng bahay nila Lindsay. Nagkataon na nadodoon ito ng mommy ni Leo. May importante daw na pinag-uusapan. O darling, tumayo agad si Ginang Ariel, at humulik sa dalaga, kasunod kay Leo. Nagmano naman sila sa daddy ni Leo. Pagkatapos ay agad siyang lumapit sa ama at yinakap ito. Daddy, tila batang yumopyup siya sa dibdib nito. I miss you, bulong niya dito. I miss you too baby, sabi ni Norberto, na mahigpit siyang yinakap at hinalikan sa buhok. Ayan tuwang-tuwa na si Panyero. Pagbibiro ng daddy ni Leo. Nagtawanan ang lahat. Nalinggunan niya ang tiyahin na si Consuelo, na nakangiti na nakatingin sa kanila, katabi nito si Michelle na nakatingin din. Nakakapagtaka, na tila malambot ang aura ng mukha ng mga ito sa kanya. Nakatulong ba ang mahigit 1 buwan na hindi niya pag-uwi, at na-miss siya ng mga ito? Pagbibiro niya sa sarili. Hi tita, nagkusa na siyang lumapit dito at nagmano. Nagtaka pa siya nang bigla siya nitong yakapin. Nagtatakang napatingin siya sa ama, na komandat lang sa kanya. Pagtingin naman niya kay Leo, ay tumungo ito sa kanya na nakangiti. Samantalang nagkibit balikat lamang ang mag-asawang Viles. Na-miss ka namin iha. Sana bumalik ka na dito para maging masaya tayo ulit. Naluluhang sabi ni Consuelo, nang bumitaw ng yakap sa kanya. Huwag kang mag-alala tita, dadalaw kami lagi ni Leo. Nakangiting sagot niya, na pinisil pa ang pisngi ng tiyahin, at pinunasan ang mga luha nito. Sunod niyang linapitan si Michelle. Hi, masayang bati niya na hinalikan ito sa pisngi. Kumusta na? Okay lang naman kami, ikaw. Mas lalo kang gumanda. Kaso parang nangangayayat ka, nahihiya namang sabi ni Michelle. Pansin niyang naluluha din ito. Naninibago lang siguro ako sa buhay may asawa. Nakangiting sagot niya dito.
Nandito na pala yung pinadeliver na pizza, kumain na tayo. Pag-aanunsyo ni Norberto. Lumapit siya kay Leo, at tumabi ng upo dito. Hinilig niya ang ulo sa balikat nyo. Happy, bulong nito sa kanya. Tiningala niya ito at nakangiting tumango. Thank you, mahina niyang asal. Naginantihan nito ng halik sa noo niya. Galing kasi sa binata ang ideya, na dumaan sila sa bahay ng ama para mangumusta. Hindi niya inaasahan na ganitong eksena ang mabutan. Malamang kinutsaba nito ang mga magulang nila, kaya halos nandoon ang lahat. Ahem, Panyero parang may hindi tayo alam na nangyayari ah. Pagbibiro ni Mr. Viles habang nakatingin sa mag-asawa. Hayaan mo na yan love, natatawang saway ni Mrs. Viles nang makitang namula si Lindsay. Tama ka daddy, masayang sagot ni Leo na komandat pa sa ama. Sabi na nga ba eh. At halos sabay pang tumawa ito ni Norberto.at. Ani Leo ulit na kinuha ang atensyon ng lahat. Magiging lolo at lola na kayo mami, daddy, tito Norberto at tita Consuelo. What? Masayang bulalas ni Mrs. Ariel. Napapalakpak ito ng di oras. Magkakaapo na rin kami sa wakas. Congratulations iha, sabi ng tita Consuelo niya, na tinanguan ni Lindsay. Salamat po tita. Congrats to you both, bati din ni Michelle. Thank you, sagot niya na inabot ang kamay nito at pinisil. Ang daddy naman niya, ay lumapit sa kanya at hinalikan siya sa noo. Congratulations sa inyong dalawa, alagaan nyo yang apo namin ni Panyero. Masayang bilin nito. Uuwi na tayo. Nakangiting inayos niya ang seatbelt ni Leo, bago inayos ang sa kanya. Ayaw pa sana silang payagan ng kanyang ama na umalis, at doon na lang daw muna sila matulog. Pinanggakuan na lang niya ng ibang araw, at maglalagi sila doon ng matagal-tagal. Mabuti na lang at pumayag si Norberto. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya, sa naging trata ng mag-inang Consuelo, at Michelle sa kanya. Ganon nga siguro ang buhay. Darating talaga sa punto ng buhay mo, na ma-realize mo ang mga pagkakamali mo. Hindi pa naman huli ang lahat, at kaya pa nilang habulin ang mga panahon na naging masama ang mga ito sa kanya. May gusto ka pa bang puntahan? Masuyong tanong ng binata. Umiling-iling siya, halos magtatakip silim na din. Ang gusto niya ay umuwi na at magpahinga. Nangangasim na naman kasi ang panlasa niya. Parang gusto ko ng nilagang itlog. Wala sa loob na asal niya. What else, aside from eggs? Tanong ni Leo na nagsimula ng paandarin ang sasakyan nito. Gusto mo ulit ng sinigang? Sa sinabi nito ay bigla na naman siyang natakam. Yes please, kagaya ng pagkakaluto mo kagabi. Lambing niya. Napangiti si Leo. As you wish master. Nakangiting hinimas-himas niya ang tiyan ng mapadighay. Busog na si baby. Can't believe nakaubos ka ng 1 dosenang itlog. Natatawang sabi ni Leo. Pinunasan nito ng daliri ang dumi, na nasa gilid ng labi niya. I don't know. Kung hindi pa siguro ako nagdighay, hindi ko yan titigilan. Nahihiyang sabi niya. Wala siyang ibang kinain kundi ang niluto ng binata na ulam, at ang pinalaga niyang itlog. Magpahinga ka na, at ako nang bahala sa pinagkainan natin. Ay hindi, abuso na ako. I will wash the dishes. Kontra niya dito na nagsimulang linisin ang mga plato na nadoon. No, ngunit inagaw lang iyon sa kanya ng binata. Clean yourself now, ako nang bahala dito. Magpahinga ka muna, at papagurin kita ulit. Naikinamula ng kanyang pisngi. Nasakiyan niya agad ang ibig nitong sabihin. At hindi niya alam kung ba't naapektuhan naman siya. Sa simpleng biro lang nito. Tila kinikiliti ang kanyang pakiramdam. Kilyo ka ha. Aniya na biglang napatalikod dito. Dinag pa niya ang masayang halakhak nito. Habang papasok siya ng kwarto. Wake up love. Ramdam niya ang nakakakiliting paghalik, ng kung sino sa kanyang balat sa may bandang leeg. Leo stop it. Nakapikit niyang saway. Inaantok pa siya, at wala siyang balak na bumangon pa. Hindi ka ba sasabay sa akin today sa office? Mamaya. Namimilyong komandat pa ito sa kanya. Mahinang bulong nito sa kanyang tainga. Iba naman ang pinagdeskatahan nito, kinagat-kagat nito ang gilid niyo na ikinapitlag niya. Sadyang malakas ang kilati niya sa parteng iyon ng katawan. Leo, mahina niyang protesta na ikanawit ang mga braso sa leeg nito, at hinhila ito palapit. Dito ka lang.
It's almost 11 o'clock in the morning, love. Hindi rin kita pwedeng iwanan dito mag-isa. So whether you like it or not, isasama kita sa office today. Really? Tinatamad na minulat niya ang mga mata. Ituloy mo na lang ang tulog mo sa kotse. Doon ka na din sa office maligo. What if sumunod na lang ako? Tinatamad pa ding tanong niya. Hindi kita iiwanang mag-isa dito, love. Okay, napilitan siyang bumangon. Maghanda lang ako. I'm sorry, love. Hingi naman ng paumanhin ni Leo. It's okay, aniyang nginitian ito. Nakatapis lang siya ng tuwalya, nang lumabas ng banyo. Napagpasyahan na niyang maligo, para magising ang mga himaymay ng ugat niya sa katawan. Ano yan? Napansin niyang may maletang nakalagay sa kama. Damit mo ang mga yan, doon muna tayo uuwi sa bahay ko, na bahay mo na din. Lumapit ang binata sa kanya, at walang pasabi-sabing inangkin ang mga labi niya. Kasabay ng pagtanggal nito ng tuwalya, na siyang nakabalot lang sa kanyang katawan. Leo, natatawang saway niya dito. Hindi malaman kung papaano tatakpan ang sariling katawan. Can we do it quickie, love? Natatakam lang ako sayo. Bulong ni Leo sa kanyang tainga, na agad siyang isinandal sa dingding. Ha, bihis ka na o, magugulo ang damit mo, bulalas niya. I can fix it. Ang hindi ko mapigilan ay ang kagustuhan kong lambingin ka na o ang bango mo, love. Anito na muli siyang sinibasib ng halik. Natinugon naman ng dalaga. Pinaikot niya ang mga kamay sa baywang nito. Siya na ang naghagilap ng pantalon nito, tinanggal niya ang butunes niyon at ibinaba ang zipper. Yes, love. Anas ni Leo na unti-unting bumaba ang mga labi sa tiyan niya. At pababa pa ng pababa. Nasa bunutan niya ito naglumuhad ito, at linantakan ang kanyang balat. Yes, love. Maya-maya ay tumayo ito, at bahagyang ibinaba ang pantalon. Saka hinawakan ang kanyang isang binti, at itinaas pinaikot sa may mga hita nito. I'm here, love, anito at walang ano-anong ginawa ang nais nito. Hindi niya malaman kung saan ihahawak ang mga kamay. Napakagatlabi siya sa ibang hatid ng ginagawang iyon ng binata. Yes, love, nandyan na ako. Napasigaw pa ang dalaga nang maramdamang iba. Sa ginawa ni Leo, bago tuluyang sumabsob sa kanyang leeg. I love you, bulong pa nito. Dito ang magiging tahanan natin, love. Alam ko na pamahal ka na din doon sa kondo mo. Pupunta-punta pa rin naman tayo doon. But this house will be our home, and our children's to come. Nakahiga na silang parehas sa kwarto nilang dalawa. Okay lang ba sayo, nagustuhan mo ba ang bahay? Pagtatanong pa ng binata. Yes. Ang ganda at ang laki. Pakiramdam ko ay nasa palasyo na ako. Nakangiting sagot niya. Moderno ang pagkakadesenyo ng bahay, at totoong napakaganda niyon. Natutuwa siya na ito na ang magiging tahanan niya, kasama ng pinakamamahal niyang si Leo, at ng magiging anak nila. How could she ask for more? Sadyang napakabait ng Panginoon sa kanya, at hindi siya pinababayaan. Pinagpala pa siya ng magiging katuwang sa buhay, sa katauhan ni Leo. At kahit saan namang lugar at bahay tayo tumira, as long as kasama kita ay okay lang sa akin. Dagdag pa niya, thank you, love, ani Leo. Hindi na ako mag-aalalang may iwan kang mag-isa dito, dahil may kasama ka na at mag-aalaga sa'yo. Yamakap ito sa kanya, basta wag mo na ulit akong tatakasin, ha. Nakikiusap ang tono ng boses nito. Nakangiting hinalikan niya ito sa noo. Nangako tayo sa isa't isa na hindi na tayo magtatago ng sekreto, di ba? Kung may problema man ay pag-uusapan natin, para maayos agad, di ba? At pabirong pinisil niya ang matangos nitong ilong. Promise, love, paniniguro ni Leo. I promise, love, sagot niya at kinintalan ito ng halik sa labi.